Sa Congress, parang sawa na kami sa impeachment eh. Ang dami nating problema, hindi pa nga natatapos itong pag-iimbestiga dito sa mga nangyari sa mga flood control. So, sa madaling salita, hindi daw sila susuporta sa impeachment. Yung kanilang partido, yung NUP, dun sa pagpirma, hindi sila. So, didistansya. Ngayon, again, hindi natin alam kung ito ay nagsasalita ng tapos or nagpapataas lang ng presyo. Diba? Kasi ang punto niya, sawa na sila sa impeachment, ang dami nating problema. Dati na madami problema natin eh. Nung impeachment nga ni BP Sara, alam nyo na merong flood control scandal. Alam nyo na may ghost projects. Alam na natin ang laki ng problema natin sa gobyerno. Ang laki pa nga ng problema natin sa mga pagkidnap kay PRRD. Kaliwat kanan ng problema natin. Pero tinuluyan nyo pa rin yung impeachment. Ngayon, nag-iiba kayo ng tono. Diba? So, dalawa lang yan. Nagpapataas ng presyo tong mga ito or tatlo, para lang sigurado. Nagpapataas ng presyo tong mga ito or pangalawa, dumidistansya na sila dito sa magpinsan. Dahil alam nila, negative na ang trust rating ng presidente and at the same time, alam nila mabaho na talaga si Tambaluslos sa publiko. So, masisira ang kanilang political career kung didikit pa sila. At isiniwalat ni Chanco, may bigayan talagang nangyari doon sa mga pumirma. So, didistansya sila dyan para malinis yung pangalan nila. And at the same time, alam nila, 2026 na, palakas ng palakas ang Duterte. Pagdating sa 2028 at pumirma sila at nagpa-impeachment sila, hindi makakalimutan ng tao yan. Alam nila, malakas si Sara. Yun yung pangalawa. Ang pangatlo, nagsasabi siyang totoo. Sawa na sila sa impeachment. So, ayaw na nila. Gusto na nilang pukusan yung flood control. Hindi ako naniniwala dun sa pangatlo. Malabo yun. Malabo yun. Diba? Gaya ng sabi ko, dati naman nung nagsinampa nila tong impeachment, meron na tayong problema eh. Pero sumigi pa rin sila. Kayo, ano sa tingin ninyo? Bakit lumalabas, nag-iiba ng tono itong si Puno or yung kanyang partido na NUP? Iba na. Ayaw na sa impeachment. Kung ako tatanungin nyo, lagay nyo muna sa comment section ha. Gusto ko rin makita ko anong inyong opinion. Pero in my opinion, sa tingin ko, dumidistansya na itong mga. Una, nabantayan na yung pirma eh. May bayad. So, iiwasan na nila yan. In short, hindi na magbibigay ng pirma. Ay, hindi na magbibigay ng, alam mo yun AX, ayuda, o kung ano man ang tawag nila, dun sa pirma. Ha? Wala na eh. At saka alam nila, at this point in time, palapit na ang presidential election sa 2028, ibibigti talaga sila ng tao. Hindi grave threat yun. Baka para kayong tanga nakatulad ni Claire, ha? Ibibigti sila, yung political career nila, hindi makakalimutan ng taong bayan. Hindi sila mapapatawad na nagsampa sila ng impeachment, hindi nagtagumpay, magsasampa ulit sila ng impeachment. So, inililigtas nila yung sarili nila. This is a political move. Hindi ito talaga para sa bayan. Pero kitang-kita natin, yan yung sinasabi ko kanina, na talaga namang nagkakaroon na silang laglagan dito. And alam naman natin kung sino talagang ang proponent nitong impeachment. Diba? Si Tambi. Sakit. No, sakit, Tambi. Iniiwan ka ng mahal mo sa buhay. Diba? Yung mga mahal mo sa buhay. Yung mga mahal ang bayad. Di umano. Yung mga mahal ang bayad, di umano. Iniiwan ka na. Yan ang problema pagka hindi organic. Pag ginugusto ka ng tao dahil sa pera. Tama or tama-tama. Hindi ko sinasabi si Dong Puno pero napapansin nyo ba? Sabi ko sa inyo, didistansya na eh. Unti-unti na yan. Didistansya na. Kaya akala mo, Bongbong Marcos, kakampi mo yung kakampuet. Ginagamit ka lang yan. Pero pag wala ka ng silbi, didistansya rin yan sa'yo. Kaya ingat-ingat kayo Akala nyo, laging Pasko. Pero ang ganda nitong development na ito. Seriously, alam mo sa tingin ko, mas may possibility pa na ma-impeach si Bongbong Marcos. Sa laki ng problema natin ngayon, sa laki ng baho ng administrasyon natin, at kung paano nila binababoy yung investigasyon, sawa na ang tao. Didistansya ng mga yan. At very possible, yung 1/3 na nagpa-impeach kay BP Sara, madali rin kuhanin para pa-impeach si Bongbong Marcos. Ano yan There is a big possibility. Hindi ko sinasabing, yes, magiging successful. Pero sa nangyayari ngayon, pabaho ng pabaho si Bongbong Marcos, tapos si BP Sara, pabango ng pabango. Alam naman natin ang ugali ng mga politiko. Kakapit sa mabango. Ay, nako. There is a big chance. Si Bongbong pa ang mauna. At tandaan natin, pag naisampay ang impeachment na yan, tapos na pagdating sa Senado. Kasi itong Senado, marami dito ang Duterte Black. There is a big possibility mayayari ka, Marcos. Kaya ayusin mo, Marcos. Huwag niyong babuyin yung investigasyon. The more niyong inilalayo sa mastermind, lalong nagagalit ang taong bayan. Exciting, di ba? 2026 is the year na makukuha natin ang hustisya sa bansang ito. Naniniwala po ako doon. Kayo ba? Ano sa tingin ninyo?